Magandang araw mga giliw kong taga-subaybay. Halina't tayo magbasa ng Biblia. Levitico Kapitulo 2. Kung may maghahandog ng pagkain, ang ihahandog niya ay mabuting uri ng harina. Bubusan niya ito ng langis ng olibo at bubudburan ng kamanyang bago dalhin sa mga saserdote. Ang saserdoteng namumuno sa paghahandog ay dadakot ng harina para sunugin sa dambana bilang isang alaala at mabangong handog kay Yahweh. Para kay Aaron at sa kanyang mga anak ang matitira. Ito ay banal pagkat bahagi ng pagkaing handog sa akin. Kung luto sa hurno ang handog na pagkain, kailangang ito'y yari sa mabuting uri ng harina at walang lebadura. Maaari itong masahin sa langis at lutuin ng makapal o kaya'y lutuin ng maninipis at pahiran ng langis. Kung luto naman sa ihawan ang handog na pagkain, kailangan mabuti ring uri ng harina ang gamitin, walang lebadura at minasa rin sa langis. Pagpira-pirasuhin ito at bubusan ng langis. Ito ang iyong panghandog na butil. Kung luto naman sa kawali ang handog na pagkain, kailangan din ng mabuting uri ng harina at langis ng olibo. Ang mga handog na pagkain ay dadalhin sa saserdote. Dadalhin naman niya ito sa dambana. Kukunin ng saserdote ang bahaging pang-alaala at susunugin sa dambana bilang mabangong handog sa akin. Ang matitira ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Banal ito pagkat bahagi ng handog kay Yahweh. Huwag kayong maghahandog kay Yahweh ng anumang pagkaing may lebadura, sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng lebadura o pulot kung ihahandog sa akin. Kung unang bunga naman ng halaman ang inyong ihahandog, huwag ninyo itong susunugin sa dambana. Titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkain. Huwag na hindi ninyo lagyan ng asin ang inyong handog na pagkain, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong tipan kay Yahweh. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Kung ang handog na pagkain ay trigong mula sa unang ani, kailangang ligisin ito o ibusa. Bubusan ng langis at budburan ng kamanyang. Kukuha ang saserdote ng bahaging susunugin kasama ang langis at kamanyang bilang alaala. Ito ang inyong handog na susunugin para kay Yahweh. Levitico Kapitulo 3. Mga handog na pangkapayapaan. Kung ang bakang ihahandog ay pangkapayapaan, maging babae o lalaki, kailangang walang dungis o kapintasan ng hayop. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin sa may pintuan ng toldang tipanan. Ibubuhos ng saserdote ang dugo sa paligid ng dambana. Sa handog na ito, kukuha ang saserdote ng parteng susunugin para kay Yahweh. Kukunin niya ang tabang nakabalot sa lamang loob at lahat ng taba nito, gayon din ang dalawang bato, ang taba sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ang lahat ng ito'y ilalagay sa dambana at susunugin ng mga saserdote bilang mabangong handog sa akin. Kung tupa o kambing ang handog, pangkapayapaan, maging ito'y lalaki o babae, kailangang walang kapintasan. Kung kordero naman ang handog, dadalhin niya ito sa harapan ko. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin sa harap ng toldang tipanan ng hayop. Ibubuhos ng mga saserdote ang dugo nito sa paligid ng dambana. Kukunin niya ang lahat ng taba, pati ang mga nasa buntot hanggang sa gulugod at ang bumabalot sa lamang loob. Kukunin din niya ang dalawang bato pati taba nito sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ang lahat ng ito'y ibibigay niya sa saserdote upang sunugin sa dambana bilang pagkaing handog sa akin. Kung kambing naman ang handog, ihaharap niya ito kay Yahweh. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin sa harap ng toldang tipanan ang hayop.
Ibubuhos ng mga saserdote ang dugo nito sa paligid ng dambana. Kukunin niya ang lahat ng tabang bumabalot sa lamang loob, ang 2 bato at ang tabang bumabalot dito, ang taba sa ibabaw ng balakang at sa atay. Lahat ng ito'y ibibigay niya sa saserdote at susunugin sa dambana bilang pagkaing handog na kalugod-lugod sa akin. Lahat ng taba ay akin. Ito ang tuntuning susundin ninyo habang panahon saan man kayo naroroon. Huwag kayong kakain ng taba o dugo. Leviticus chapter 3. The Peace Offering. If anyone offers a peace sacrifice, offering from his cattle, male or female, whatever he offers before Yahweh must be without any defect. He is to lay his hand on the victim's head and kill it at the entrance to the tent of meeting. Then the sons of Aaron, the priests, shall pour out the blood on the sides of the altar. Then he is to offer the following as a burnt offering for Yahweh: the fat that covers the internal organs, all the fat that is on the internal organs, the 2 kidneys, the fat on them, and on the loins, the best part, which is to remove from the liver and kidneys. The sons of Aaron shall burn all this on the altar, along with the burnt offering, on the wood, on the fire. It will be a burnt offering, and its sweet smelling odor will please Yahweh. If he offers a sheep or goat as a peace offering for Yahweh, he is to offer a male or female without any defect. If he offers a sheep, he is to offer it before Yahweh. He is to lay his hand on the sheep's head and kill it in front of the tent of meeting. Then the sons of Aaron shall pour out its blood on the sides of the altar. Of the peace offering, he is to offer the following as a burnt offering for Yahweh: the fat, all the fat, all the tail taken off near the backbone, the fat that covers the internal organs, all the fat that is on the internal organs, the 2 kidneys, and the fat that is on them and on the loins, the best part which he will remove from the liver and kidneys. The priest shall burn this part on the altar as food, as a burnt offering for Yahweh. If his offering is a goat, he is to offer it before Yahweh. He is to lay his hand on the goat's head and kill it in front of the tent of meeting. And the sons of Aaron shall pour out its blood on the sides of the altar. Then he is to offer the following as a burnt offering for Yahweh: the fat that covers the internal organs, all the fat that is on the internal organs, the 2 kidneys, the fat that is on them, and on the loins, the best part, which he will remove from the liver and kidneys. The priest shall burn these pieces on the altar as food, as a burnt offering for Yahweh. All the fat belongs to Yahweh. This is a law forever for all your descendants, wherever they may live. Never eat either fat or blood. Leviticus chapter 4. Offering for an unintentional sin. Yahweh spoke to Moses. He said, "Speak to the people of Israel and say, anyone may sin without intending to do so against any of the commandments of Yahweh and do one of the forbidden things. In such a case, if the one who sins is the anointed priest, his sin defiles the people. Then for the sin which he has committed, he is to offer to Yahweh a young bull, an animal from the herd, without any defect, as a sacrifice for sin. He is to bring the bull before Yahweh at the entrance to the tent of meeting, and lay his hand on its head and kill it before Yahweh. Then the anointed priest shall take a little
of the blood of the bull, and take it into the tent of meeting. He shall dip his finger in the blood, and sprinkle it over the veil of the sanctuary 7 times before Yahweh. Then the priest shall put a little of the blood of the bull on the corners of the altar of incense that sends up smoke before Yahweh in the tent of meeting, and he is to pour all the rest of the bull's blood at the foot of the altar for burnt offering, that is, at the entrance to the tent of meeting. From this bull offered as a sacrifice for sin, the priest will remove all the fat that covers the internal organs, all the fat that is on the internal organs, the 2 kidneys, the fat that is on them and on the loins, the best part, which he will remove from the liver and kidneys, exactly as was done with what was set apart in the peace offering. And the priest shall burn these on the altar for burnt offerings. The bull's skin, all its flesh, its head, legs, internal organs, and intestines, the whole of the bull must be carried outside the camp to a place that is clean, the place where the ashes from the fat are thrown away, and the bull must be burnt there. If the whole community of Israel has sinned without intending to do so, and without being aware of it, has done something that is forbidden by the commandments of Yahweh, the community is to offer a young bull as a sacrifice for sin, an animal of the earth, which without any defect, as soon as the sin of which they have been guilty is discovered. The animal must be brought before the tent of meeting. The elders of the community shall lay their hands on the bull's head before Yahweh, and it must be killed before Yahweh. Then the anointed priest is to carry a little of the blood of the bull into the tent of meeting. He is to dip his fingers in the blood and sprinkle it on the veil before Yahweh 7 times. Then he shall put a little of the blood on the corners of the altar that stands before Yahweh inside the tent of meeting, and pour out all the rest of the blood at the foot of the altar for burnt offerings at the entrance to the tent of meeting. Then the priest shall remove all the fat from the animal and burn it on the altar. He shall do the same thing with this bull as he did with the bull for the sacrifice of sin. When the priest has performed the sacrifice for the people's sin, they will be forgiven. The priest must have the bull taken out of the camp and burn it as he burned the first one. This is the sacrifice for the sin of the community. When a leader sins without intending to do so, thus one of the things forbidden by the commandments of Yahweh his God, thus becoming guilty, and after that he recalls it, or anyone calls his attention to the sin thus committed, he is to bring a goat as an offering, a male without any defect. He is to lay his hand on the goat's head and kill it in the place where the animals for the burnt offerings are killed. This is a sacrifice for sin. The priest shall take a little of the goat's blood on his finger and put it on the corners of the altar for burnt offerings. Then he shall pour out its blood at the foot of the altar, as with the fat in the peace offering. This is how the priest is to offer the sacrifice for the sin of this leader to free him from his sin, and he will be forgiven. If one of the people sins without intending to do so and makes himself guilty by doing something forbidden by the commandments of Yahweh, and after that he recalls it, or anyone calls his attention to the sin he has committed, he is to bring a goat as an offering, a female,
without any defect. He is to lay his hand on the goat's head and kill it in the place where the animals for the burnt offerings are killed. The priest shall take a little of the goat's blood on his finger and put it on the corners of the altar for burnt offerings. Then he shall pour out all the rest of the blood at the foot of the altar. He shall remove all the fat, as the fat was removed for the peace offering, and the priest shall burn it on the altar as a sweet smelling sacrifice pleasing to Yahweh. This is how the priest is to offer the sacrifice for the man's sin, and he will be forgiven. If anyone wishes to bring a lamb as an offering for this kind of sacrifice, he is to bring a female without any defect. He is to lay his hand on the lamb's head and kill it as a sacrifice for sin. In the place where the animals for the burnt offerings are killed, the priest shall take a little of the blood of this sacrifice on his finger and put it on the corners of the altar for burnt offerings. Then he shall pour out all the rest of the blood at the foot of the altar. He shall remove its fat, as it was done for the sheep in the peace offering, and the priest shall burn it on the altar, in addition to the burnt offering for Yahweh. This is how the priest is to offer the sacrifice for the man's sin, and he will be forgiven. Levitiko Kapitulo 4. Mga handog para sa kasalanang di sinasadya. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipahayag mo sa bayang Israel ang mga tuntunin sa hindi sinasadyang paglabag sa kautusan. Kung ang magkasalay ang punong saserdote, anupat na damay pati mga tao, maghahandog siya ng isang batang toro na walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin ito. Kukuha ng kaunting dugo ang saserdote at dadalhin sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at sa harapan ko ay wiwisikan niyang 7 beses ang tabing ng sanktuaryo. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng dambana ng kamanyang na nasa harap ni Yahweh sa dakong banal. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambanang sunugan ng mga handog sa harap ng toldang tipanan. Ang lahat ng taba nito ay kukunin, pati tabang bumabalot sa lamang loob. Kukunin din ang 2 bato, ang taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ibubukod ito gaya ng ginawa sa taba ng turong handog pangkapayapaan. Dadalhin sa dambana at susunugin ng saserdote. Ngunit ang balat ng toro at lahat ng laman nito, ulot mga hita, lamang loob, kasama ang dumi, ay ilalabas na lahat sa kampamento at susunugin sa isang malinis na dakong pinagtatapunan ng abo. Kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala ng di sinasadya, kung makagawa sila ng labag sa kautusan ng di nila nalalaman at pagkatapos ay malaman nila ito, maghahandog ng isang batang toro ang buong kapulungan para sa kanilang kasalanan. Dadalhin nila ito sa harap ng toldang tipanan. Ipapatong ng matatanda ang kanilang kamay sa ulo ng toro at papatayin nila ito sa harapan ko. Kukuha ng kaunting dugo ang punong saserdote at dadalhin sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at 7 beses niyang iwiwisik iyon sa harap ng tabing. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng dambanang nasa toldang tipanan. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambanang sunugan ng mga handog sa may pintuan ng toldang tipanan. Kaya kanyang susunugin sa dambana ang lahat ng taba tulad ng ginawa sa taba ng turong inihandog para sa kasalanan. Ito ang gagawin ng saserdote para patawarin ang buong kapulungan. Pagkatapos, ilalabas sa kampamento ang torong pinatay at susunugin din sa dakong pinagdalhan sa unang toro. Ito ang handog para sa kasalanan ng kapulungan.
Kung ang isang pinuno ang magkakasala ng di sinasadya dahil sa nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal ni Yahweh at malaman niya ito pagkaraan, maghahandog siya ng lalaking kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa harapan ko sa dakong pinagpapatayan ng handog na sunugin para sa kasalanan. Kukuha ng dugo ang saserdote at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng damba ng sunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambana. Dadalhin niya sa dambana ang lahat ng taba at susunugin gaya ng taba na handog pangkapayapaan. Ito ang gagawin ng saserdote para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya'y patatawarin. Kung ang magkakasala nang di sinasadya ay isang karaniwang tao dahil sa lumabag siya sa utos ko at malaman niya ito pagkatapos, maghahandog siya ng babaeng kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa dakong pinagsusunugan ng mga handog. Kukuha ng dugo ang saserdote at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng dambana. Ibubuhos niya sa paanan nito ang natirang dugo. Kukuning lahat ang taba nito tulad ng taba ng handog pangkapayapaan at dadalhin sa dambana. Ito'y susunugin ng saserdote bilang mabangong handog sa akin para matubos ang kasalanan ng taong iyon. Kung ang handog para sa kasalanan ay isang tupa, kailangay babaeng walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng tupa ang kanyang kamay at papatayin ito sa pinagpapatayan ng handog na sunugin. Kukuha ng kaunting dugo ang saserdote at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng damba ng pinagsusunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng dambana. Kukunin niya ang lahat ng taba nito gaya ng ginagawa sa taba ng tupang handog pangkapayapaan at dadalhin sa dambana. Kasama ng pagkaing handog, susunugin ito ng saserdote para matubos ang kasalanan ng naghandog.